Kakapasok lang, matindi to. XPRRD nagsalita, Enrile ginulat, PBBM nagulantang, tauhan na iya pinasisiba. So etong balitang ito na ating matutunghayan ngayon at bibigyan ng reaksyon, ito po ay nagmula kay News PH. At syempre ilalagay natin sa description box ang link ng channel ni News PH. Ayan, bisita kayo sa kanyang channel mga katunay para maging updated po kayo sa mga balitang inilalabas ni News PH. At syempre, don't forget to subscribe dito sa Tunay na Kritiko. Ayan, at ito ang inyong lingkod na si BT. So wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni News PH at bibigyan natin ng reaksyon ng balitang ito. Pasok. Sumang-ayon po si PRRD na dapat kay Enrile na si Baki na yung mga pinuno ng naiyan. Ayan. Yung sinabi po ni Pangulong Duterte na medyo hindi lang ako sang-ayon sa pangalawa. Ito po yung sinabi ni Pangulong Duterte, give NAIA to the private hands, it would be more efficient. Pero pag pinakinggan niyo po yung sinabi niya rin doon na sinusuportahan niya yung panukala ni dating senador, dating Senate President Enrile na dapat talagang sibakin na yan, no? Dalawang magagaling, matatalinong tao na po ang nagpapayo, Mr. President. Nasibakin na yan kasi pag hindi mo sinibak yan, uulit at uulit yan. Pero yun nga, sinabi rin ni Pangulong Duterte na gaganda yun na iya pag binigay sa private. Ang sa akin lang naman po, Mr. President, ang problema po kasi, no? Ako tansya ko, sinasadya eh. Siguro in any other time, kasi yung airport po sa Bulacan, international airport din yun. Yun po kasi dahil tinayo yan ng San Miguel, tinayo po yan ng private po magmamanage yan. Makukumpara po natin sila, di ba? Okay, pero in any other time, wag po ngayon. Alam nyo kung bakit, Ginoong Pangulo? Kasi po ang mangyayari, kung sinasadya po yan para i-push yung privatization, nakakasama naman po ng loob, no? Hindi po kayo kinukontra, alam ko po na hindi ko po nauunawaan sa ngayon kung bakit po nyo gustong i-privatize yan, no? Pero ang isa pong tinututol ko dyan sa privatization, una po, mahal na Pangulo, mawalang galang na po. Wala po tayong na-privatize na tumino eh. Lahat sa experience po ng Pilipinas, di ba? Wala pong na-privatize na tumino. Lahat yan, Meralco, PLDT, marami pa, NGCP, may mga problema pa rin po tayo. Ikalawa, tama, yung mga pag-aari talaga ng gobyerno dati, simula nang na-privatize, nag-iba yung takbo. 'Di ba? Na dati talaga is maayos lang, no? Okay lang siya, chill lang yung mga presyohan nila, 'di ba? Hindi ganoon kalaki. Hindi katulad ngayon na kapag naka-private, talagang nagiging ganun. So, etong NAIA is kung ito maibibigay sa magiging private, no, na alam naman natin na hindi naman siya private dahil tinayo naman siya para sa mga Pilipino eh. 'Di ba, yung NAIA na 'yan. Pag hindi naging private, pag naging private 'yan, is mawawala na yung value niyan, yung kahalagahan niyang airport na 'yan. No, kasi yung NAIA is kasama na rin talaga 'yan sa history ng bansa natin. Ayun na nga, no? Kung sinasadya po yan, eto naman kung sinasadya. Malamang sa hindi kung sinadya. Kung sinasadya po yan, no? Ng mga... Ayun na mahirap doon kung sinasadya nila, yung sinasabi nga ni Sir Badong, na kung sinasadya nilang pabayaan, hindi ayusin, 'di ba? Ganyan-ganyan, para may mga surot-surot ba na lumalabas diyan, kung ano-ano mga anik-anik, o mayroong mga nangyayaring hindi maganda diyan sa NAIA. 'Di ba? Hanggang sa masira ng ganyan, o hanggang sa wala na, naku, wag na nating anuhin yan, ibenta na lang natin yan. Parang gano'n. Ayun ang pumapasok sa kaisipan 'Di ba? Ayun ang nagiging komento. Kasi pinababayaan na pwede naman talagang ayusin, alagaan yung NAIA. Kung gugustuhin talagang pagandahin yan, is mapapaganda. No? Pero kung talagang ayaw pagandahin, bakit? Ano ba yun? Lalong-lalo na, kasama sa history yung airport na yan. Siyempre, kung ano yung mga lugar na kasama sa history, dapat yun ang pinapangalagaan mo. Nagtutulak ng privatization para maitulak talaga yung privatization. Kawawa naman po tayo. Pucha, binigyan pa natin ng premyo. Di po ba? Premyo, nananadya po na wasakin yung ating airport. No? Sinasadya na nila, pe-premiuhan mo pa.
'Di ba? Alam naman natin lahat kung bakit nila tinutulak yung privatization. Yun lang naman po ang aking tinatanggi dyan. No? Hindi ko po kayo sinasansala. Maaring merong kayong brilliant idea dyan. Pero sa ngayon po, tutol po ako dyan sa privatization nila. Sila na nga kung sinadya po nila yan, di parang binigyan pa natin sila ng premyo dahil sa paninira sa ating airport. Okay. Punta na po tayo sa isa pang pagsusuri ni Pangulong Duterte, no? Tungkol po dito. Tayo minimedyahan lang natin eh. Kahapon tinalakay na natin tong mga refugee problem eh. Una, problema po talaga na US, di ba? Ito po ang sinabi ni Pangulong Duterte tungkol diyan. Take your time, Mr. President. Huwag kang masyadong mag-give in sa demand, no? Malay mo, baka dalhin na ng mga Amerikano, Taliban na. Taliban na tuloy. Ay, yung dadalhin dito, parang dito mag-aano sa atin. Parang hirap naman yun. May makakasama. Kayo mga katunay, pabor ba sa inyo yun na may mga refugee dito na ganun, galing sa iba, na makakahalo natin dito sa bansa natin? Hindi kaya parang delikado yun? Kasi kung hinahabol sila, o may habol sa, hindi kaya madamay tayo, para tayo lumalapit sa dulo. Parang nakikialam tayo sa ano ng iba, no? Nakakatakot eh. Ay, nakakatakot po kasi yun. Minimedyahan lang po natin yun na sinasabi natin, teka, bakit ayaw nilang tanggapin sa US ng direkta yan? Oo, yung mga taga-Afghanistan. Bakit ayaw nga naman nilang tanggapin yung mga taga-Afghanistan dun sa US? Bakit kailangan dito dalhin? Hindi naman natin sa kapatid pa rin natin, mga tao pa rin yan. Hindi naman sa tinataboy natin sa bansa natin. Pero hindi kaya delikado yung ganyan. Napapasok tayo sa isang sitwasyon na alam natin na medyo may problema ng konti. 'Di ba? Hindi kaya tayo madamay diyan kung ano man. O baka mamaya magulat na lang tayo, may papasukin tayo dito sa bansa natin, tapos kunwari inosente sila, refugee sila, tapos bigla silang magkakalat ng kung ano-ano rito. Siyempre mahalo eh. Mali mo mahalo dun sa mga refugee. Baka mamaya may mga zombie pang lumabas diyan. 'Di ba? Dapat nga tayo is maging mahigpit. No, hindi dapat ganun-ganun yung desisyon ganun agad. Haluan niya, nagkukunwari, 'di ba? Tapos dito na may karanasan po si Pangulong Duterte diyan eh. Yung nilabanan niya po, yung Marawi Siege po na tinatawag, no? Grabe po naging problema natin diyan. Martial law sa buong Mindanao. Dahil po para pigilan yung paglaganap ng mga nakapasok na elemento ng mga pwede nating tawaging foreign terrorists dito sa Pilipinas. Parang dito, sinasabi nga na baka may magpanggap. Ayun ang mahirap dyan, yung magpapanggap na refugee na makapasok dito sa atin at dito maghasik ng kung ano-ano. Pilipinas. Kaya makinig po tayo. Hindi ko po sinasabi na pakinggan nyo yung osundin. No? Pero sa experience po, meron na po. Hindi naman po masama. Mahal na Pangulong Marcos. Napakinggan po natin si Pangulong Duterte, yung kanyang pagbibigay sa inyo. Actually, hindi lang naman si Pangulong Duterte, pati kapatid nyo, no? Nagbibigay na wag po kayo mag-give in. Eto po ang problema eh. No? Lugi na nga tayo sa EDCA. Sa totoo lang. O ngayon, naniningil na po si Senator Bato. Dapat magbayad kayo para may pagkukunan naman yung pinoproblema nating kasi gumagamit kayo ng mga base militar natin eh. Di ba? Dapat magbayad yung US at malaki dapat yung compensation ng Pilipinas. Ang dami po nagsasabi na hindi naman po yan kakaiba. Na hindi naman po natin sasabihin na yan ay protection lang ng Pilipinas. Alam naman po natin na pabor sa US yung paglalagay nila rito ng mga yung mga EDCA, karagdagang EDCA, dahil nga po mas malapit sila, no, sa perceive na kalaban nila, parang parang another Cold War na China, di ba? Tapos wala tayong pakinabang monetary. Tapos bukod dun sa umabor na nga tayo sa EDCA, susundan pa nila nito na papatanggap sa atin yung refugee na galing sa Afghanistan. Kaya tama po yun, no, yung pagsasabi ni Pangulong Duterte. Parang gusto tayong gawing tambakan. Matagal na natin kaibigan yung Amerika eh. Pero wag naman sana ganun. Tuloy po natin. I think I'm going to make it official as a citizen of this country, nothing else.
we should not give in to the demands right now. All foreigners entering our country, whether as visitors or refugee or permanent residents, should go into a cleansing process so that we will be secure within our borders. Nakakatakot po yan, no? Basta na lang tayo magpapasok dahil gusto na US. And not let the radicals enter into the pictures, especially that we have a problem in the south. Dito sa Mindanao, hindi naman lahat eh. Itong mga terorista, mga PI, ang mga Amerikano, mga leche kayo, sampalin ko. Di ba sa totoo lang po, isa po sa pinaka-successful yung ginawa po ni Pangulong Duterte diyan sa panahon ni Pangulong Duterte, diyan po sa May Marawi, no? Isa po sa pinaka-successful na sa buong mundo paglaban po dito sa mga foreign terrorist group. Okay. Oh, matindi yung nagawa niya sa Marawi noon eh. Talagang na-solve niya yung kaso noon eh. Nag-declare siya ng martial law doon. 'Di ba? Hindi halos nakaporma na yung mga nagpakalat ng mga ganun doon. At saka, Diyos ko naman, kung sakasakaling may isabihin ng US na ganyan, yung mga refugee, bigay namin dyan, ganito, magdadala kami dyan. Hindi ba tayo pwedeng tumanggi? Hindi ba tayo pwedeng magsalita? Sa akin naman, wala namang problema yung US eh. No, hindi ko naman sila inaano. Tutuwa nga ako sa kanila, tumutulong sila sa atin, ganito. Pero, at saka matagal na rin nating silang kasama. No? Kumpara sa mga China, sa mga talagang matagal na tayong magkaganunan. Dikit, kumbaga. Pero kung medyo hindi na maganda yung gusto nilang mangyari, syempre, may karapatan din naman tayong tumanggi. Lalong-lalo na sa ganyang sitwasyon na tayo yung magpapapasukin ng mga refugee dito sa atin, kung sino-sino, na hindi naman natin kagamay. Okay lang, kung terorista mga namamasyal. Diba? Pero kung ganun karami, baka hindi natin alam kung sino yun. Diba? Kung ano ba ang dala dito nun. O pagpalagay natin, yung iba doon, matitino, yung talagang mga biktima, yung talagang mga gusto talaga, malalaman ba natin kung sino yung matino doon, kung sino yung hindi? Kung sino yung walang balak at kung sino may balak. Mahirap malaman yun. Kung nakapasok na sa bansa natin, ng ganun-ganun na lang, tapos may gawin na hindi maganda, kawawa din naman yung mga madadamay na mga matitinong mga refugee. Madadamay na din sila. Pati tayo, nagkagulo-gulo na rito kasi nandito na sila eh. Sana po, mag-ingat po talaga tayo. Nakakatakot po yan pag napasok po yan ng mga hindi kasi basta-basta mga yan. 2 o 3 lang, kunwari mga daan yan, tapos napasukan ng mga 5. Ang bilis po ng pagkalat. ICC. Oo. ICC nearing next move on the Philippines. A mixed hope of reality. Ano po kahulugan ng eto sa Rappler to eh. Ano po kahulugan ng ICC nearing next move? Malapit ng malapit ng ano yung sa Tagalog mas maganda yung susunod na hakbang ng ICC, abangan natin, malapit na. Susunod na hakbang pa lang, aabangan nyo na. Parang ang tanong ko sa Rappler, sigurado kayong may susunod pang hakbang ang ICC? Kasi po, sa totoo lang, sila po nag-issue ng warrant of arrest kay Putin eh. Napapahiya na po yung ICC ngayon. Dadagdagan pa ba nila, halimbawa, na mag-i-issue na naman sila ng panibagong warrant of arrest? Kay Putin po, yung reputasyon po ng ICC nakataya doon sa warrant of arrest nila kay Putin. Pag hindi po nila na-aresto si Putin, no? Wala na pong maniniwala dyan sa warrant of arrest ng ICC. Real talk po yan. Ngayon, ang tanong, susundan pa ba nila yun? Hindi pa nga nila na huhuli si Putin? Siyempre, mas pagkakabalahan muna nila si Putin. Ibig sabihin, pag si FPRRD muna nga nila, parang sinasabi nila, ito madaling makukuha to. Ika nga ni FPRRD, ako pasukin nyo ako dito sa Davao, tignan ko. Parang gano'n, di ba? Tawa-tawa na po, yung pag-i-issue nila ng warrant of arrest, katawa-tawa na nga to, yung ginagawa nila investigasyon kay Pangulong Duterte. Kaya ganyan po yung parang napikon sila kay Putin, no? Pahinga muna sila, tapos si FPRRD naman pagkakaabalahan muna nila. Sinasabi ng Rappler, ICC nearing next move. Malapit na ang susunod na hakbang. Hindi nga natin nila masabi kung ano yung susunod na hakbang. Susunod na hakbang na naman. Okay. Sa madaling salita po, wala na pong silbi ang ICC na yan. Yan po ang pinakamalaki nilang blunder. Pinakamalaki po nilang sumabay sila no? Uso na batikusin si Putin. Pero yun po ang pinakamalaki nilang blunder. Mag-issue sila ng warrant of arrest na hindi nila kayang marirealize ng mga tao,
bakit nga pala natin sinusunod to? Nag-warrant of arrest sila kay Putin, hindi naman reinforceable. Wala pong korte sa buong mundo na nag-issue ng warrant of arrest na hindi nila ni-reinforce. Tanging ICC lamang. Ganyan po ka magiging kainutil yung ICC. Tsaka parang ganyan naman ba kasama ang ginawa ni Duterte nung panahon niya, nung presidente siya? Gusto naman. Talagang yung mga gusto lang talagang magpakulong sa kanya, yung gusto siyang mawala, alam na natin kung sino-sino yun eh. Pag nag-issue sila ng warrant of arrest pa sa susunod, hindi na po kikilalanin ng ibang mga bansa, no? Wala namang silbi yan eh. Parang ano lang, mga another papel na unreinforceable. Katulad ng supposedly panalo ng Pilipinas laban sa China. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagmula kay News PH at syempre si Sir Badong Aratoles, yung boses na yon na natunghayan natin. Ayan mga katunay, kayo ba, pabor ba kayo na ma-privatize ang airport na yan, yung NAIA? O ipagpatuloy pa rin na para sa mga mamamayan pa rin, ganun pa rin. At pagandahin na lang. Tinitipid nila yung NAIA masyado. Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.